I'm happy na hindi pa to nagdo-dormant sa akin, guys. Promise, slow na magbigay ng sa akin ng dahon. Nagtatribe pa rin kumpara sa mga colorful na varieties ng calatheas na mga nabili ko dati. Hindi sila tumatagal sa akin. So ito din ang isang halaman na nakapagpahook sa akin. Isang collection ko na nakapagpahook sa akin ng husto. So ito yung mga i-update ko sa inyo, guys, na mga collections ko. Ito nung bagyo na pepito ay naubos yung kanyang dahon, guys. Napunit-punit talaga. Ito lang yung natira, oh. Ayan, kasi medyo okay naman. So yan lang yung tinira ko. Tinanggal ko na lahat yung mga dati niyang dahon. So, ngayon naman, eto na, nakapaglabas naman siya agad ng kapalit. Yan, 4 yung kanyang kapalit. Ito si, isang variety ng Forever Rich. Yan, meron siyang konting variegation dyan. Itong pinakamalaki na dahon niya. So, at least naman ay madali naman siyang magkadahon. Ayan, kasi nga okay naman yung mga laman niya dyan. Ayan, nakalabas. And ang pangalawa, ito yung aking 2020 na calathea na sana ay napakalash na talaga kung tutuusin to. Kaya lang nga mabagal siyang magbigay ng dahon. And then kapag meron siyang ilalabas na panibagong dahon, yung iba naman ay mamamaalam na. Ayan, parang ito, kasi old na to eh. Pero okay pa naman kasi yan pa lang naman yung kanyang sa dahon. Ayan. Ngayon, meron naman siyang dalawang panibago, Ayan, Ito yung isa, ayan, And then ito yung pangalawa, Ayan, ito yan. Ayan. At least ay nagtatribe pa rin to kahit ganun siya ka slow na magbigay ng sa akin ng dahon. Nagtatribe pa rin kumpara sa mga colorful na varieties ng calatheas na mga nabili ko dati. Hindi sila tumatagal sa akin. Ito at least kahit ganyan hindi siya makalash ay nagtatribe naman sa akin. Ayan, si Rattle Snake na calathea. And then itong aking propagation ng Domino Peace Lily noong September. Ayan, sa wakas ay nakapagbigay naman na sa akin ng new leaf. Ayan, ka-unfurl lang nito, kaya lang medyo maliit siya. Pero talaga makikita mo dyan sa kanyang dahon, meron pa rin siyang variegation. Kaya ito yung maganda dito sa peace lily na to, hindi siya or constant yung kanyang variegation. Hindi siya hindi nawawala yung mga variegation niya. Meron pa rin siyang ilalabas na mga variegation. Hindi pa nga lang masyadong kita kasi new leaf pa lang to. Kapag maka green na siya, nakagaya nito, ay mas visible na yung mga variegation niya dyan. Ayan. Na ito yung kanyang mother plant. Ito yung kanyang mother plant na napaka-lush na. Yan. So dito siya galing. Yan. Napaka-lush. Yan, napakaganda niya. And then nakapaglabas din pala ulit ng magandang dahon si itong aking isang peace lily. Ito yung kauna-unahang peace lily ko. Ayan,
Kaya lang maliliit siya. Ayan. Yung mga dati niyang mga dahon ay reverted lahat. Ayan o. Meron din pala siyang nailabas ulit na magandang dahon. Ayan, yan yung maganda niyang dahon kasi variegated. Na kailangan ko na ring i-repat ito dahil nasira na tong kanyang paso. Ito namang pinutulan ko na regular Homalumina ko 1 month ago ay ayan o, ang dami na niyang dahon agad after 1 month. So madali lang talagang dumami to. Kasi nga napakalegi na to kaya tinanggalan ko siya 1 month ago. Ayan yung pinagputulan ko. Dalawa to eh. Dalawa. Ito yung isa. Ito. Ay, hindi makita. Ito oh, yan. So ngayon ang dami nang nagsipaglabasan na dahon niya talaga. Ito lang yung mga dati niyang dahon noon, yung dito na side. So ito na lahat yung mga naibigay niyang dahon ngayon na panibago. So maganda naman siyang i-display sa loob. Diyan sa loob ng bahay. Kasi nga ayan, napakalash na niya agad. Yan, nakakatuwa naman. So kahit regular homa lang to, maganda siyang pang loob din ng bahay. Ito ring napahingi sa akin nung September na philodendron variety. So hindi ko sure guys kung si Orlando ito. Ayan, ganyan ang kanyang dahon. Nakapagbigay na rin siya ng dahon sa akin na isa. Ayan o. Medyo maliit nga lang, hindi siya ka-size nitong mga dahon niya na dati. Ayan. So at least ay nakapagbigay na siya ng isa. Hindi ko alam kung si si Orlando. Maganda rin ang kanyang likod. Orlando. At least ay meron na siyang naibigay sa akin na isang dahon after 3 months. Si red lipstick naman ay ayan, naka-unfurl na ulit tong kanyang panibagong dahon. Konti lang yung nilabas niyang red sa kanyang dahon. Ito lang. Pero okay lang yan sa akin. Dahil ayan, walang issue itong kanyang dahon. May mga konting naman dito. May konting red naman siya dito sa bandang taas. So sana ay makalaki pa ito. Kasi lang naman, ka-unfurl pa lang naman ito. Yan. Parang katulad nitong mga nauna niyang dahon, ang lalaki. Ito malalaki yung size. Ito ang dumi. Ang dumi nitong kanyang dahon, naipon yung dumi dito sa gitna. Ayan. Talagang napakaganda nito talaga ni red lipstick. And I'm happy na hindi pa to nagdo-dormant sa akin guys, promise. 2021 ko ito na collection. Hindi pa siya nag-dormant sa akin. Ayan, nakakapagdahon pa rin naman siya, nakapagbigay pa rin siya ng dahon. Kaya gustong gusto ko siya. Si red lipstick. Ito ring ito ring isang variety ng Syngonium po na to, si Panda. Ayan, maganda tong kanyang latest na dahon. Madami siyang nailabas na mga yung speckles niya dyan, white speckles dyan sa kanyang dahon. And malaki din yung kanyang dahon. So ayan, compare natin tong dati niyang dahon. Ayan, mas madami siyang mga white speckles na nailabas. Dito naman ganyan naman yung itsura nitong isang dahon niya dito. Ganyan naman. Ayan. Ganda rin. So ito yung pinaka latest na collection ko ng ng Syngonium, si Panda. Ito namang si Milk Confetti ay ayan, dalawa yung magkasunod na bago niyang dahon. And may mga panibago na naman dyan. May kasunod na naman agad. Ayan.
And ito rin, meron din dito, oh. Ayan. Kaya lang itong isa na dahon dito ay meron siyang ganyan. So, guguntingan ko yan. Kasi ayan, oh, parang lusaw na. Naulanan to kasi kagabi. Umulan kagabi. Hanggang kanina, maagang maaga ay umuulan pa rin. Ngayon lang siya nagkaaraw, uminit. And then si tricolor naman na syngonium ay ayan, nag-unfurl na rin tong kanyang isang new leaf dito, oh. Ayan, so konti lang yung green na nilabas niya dito sa kanyang dahon na to. More on cream ang makikita sa kanya and konting pink diyan sa kanyang dahon. Ito naman yung mas nauna na nag-unfurl, mas madami naman siyang green dito and konting pink lang, and then konti rin yung cream na makikita diyan sa kanyang dahon. So talagang paiba-iba yung kanyang nilalabas na na dahon, itong si milk confetti. Kaya gustong gusto ko to na variety ng syngonium ko. Ayan, na continuous na yung kanyang pagbigay talaga ng magagandang dahon sa akin. Sa wakas, naka-unfurl na tong inaantay ko na dahon ni Mirabilis. Ito ang kauna-unahan na dahon na naibigay niya sa akin. So yung dati niyang nag-iisang dahon ay wala na, na maalam na yon. So ito din ang isang halaman na nakapagpahook sa akin. Isang collection ko na nakapagpahook sa akin ng husto. So mas ma-appreciate itong kanyang dahon, ganda sa kanyang dahon kapag medyo mag-darken itong kanyang green dyan sa kanyang dahon, and mas kita din yung kanyang mga white dyan kapag mas mature pa itong kanyang dahon kasi bago pa naman. So napaka-delicate pa lang tong kanyang dahon dahil nga bagong unfurl pa lang siya. Ayan, so after 3 months ay ayan, nabigyan naman niya na ako ng kauna-unahang dahon niya under my care. Ayan, beautiful new leaf